Breaking news mga kababayan. Nako po, matinding laban ito. Pinakamalulupit na abogado na dekalibre ipapadala ng pamilya Duterte sa ICC. Ito po, Duterte family to send 6 Filipino lawyers to ICC hearing. Matindi po mga kababayan. At dito, nandito po ang isa, si Salvador Medialdea Martin Delgra III, Salvador Bello III, si Lim Jr. at ditong si Cesar Dulay at Salvador Panelo. Matindi po ang pasabog ng 6 na abogado. Itong si Panelo, merong isisiwalat na ikagugulat nyo at naniniwala ito na ito ay isang matinding hakbang na magiging direksyon na ikalalaya ni Tatay Digong. Bali-balita nga po si Atty. Conti tinanggal po bilang lawyer counseling ng mga EJK witness sa ICC na tila ang ginagawa di umano ng mga ito ay bine-brainwash ang mga witness na ito. At sinabi po ng mga kontra dito mga kababayan na mga political observer na naniniwala kay Tatay Digong na itong mga witness na ito ay tinanim lang. Grabe talaga. So pakinggan po natin si Atty. Panelo mga kababayan. Ito po, matinding pasabog ito. Ikagugulat nyo po mga kababayan ko. Talagang pati ako nagulat dito. PRRD, lalaya na. Nako, totoo kaya mga kababayan ko? Ito pang balita. Patungo na rin The Hague, Netherlands sa mga dating miyembro ng gabinete ni FPRRD. Nag-wave man para di umatan sa confirmation of charges hearing, umaasa silang magbabago pa ang isip ng dating presidente. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nanghihinayang ang dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon niya na pinaboran ng ICC na huwag dumalo sa confirmation of charges hearing na magsisimula bukas. Pagkakataon sana na magkita-kita sila sa loob ng hearing room ng ICC. Regardless of what valid reasons you have, makakabuti rin sa well-being mo yan. Kasi isang taong ka na nakakulong, hindi mo nakikita yung mga kaibigan mo, yung mga supporters mo. At marami ang pupunta ron to attend the hearing. Sabi ni Atty. Salvador Panelo na dating tagapagsalita ng Pangulo, dadaluan niya siya sa hearing bukas kasama ang ilan sa mga malalapit na kaibigan at dating miyembro ng gabinete noon. O kita nyo mga kababayan, Panelo, dadalo sa confirmation of charges hearing ni FPRRD. Yung kanyang reaction mga kababayan, mas makakabuti sana kung si Tatay Digong ay lumabas ng kulungan para ito ay maganda rin sa kanyang health dahil isang taon nang nasa loob ng prison break mga kababayan. So wala namang dito. Umaasa si Atty. Panelo kasi syempre kaibigan niya ito, dating legal counsel ni Tatay Digong. Namimiss niya si Tatay Digong. Siyempre, isang taon na doon na hindi nakikita ang kanyang mga kaibigan. Kaya makikita nyo po sa facial expression ni Panelo, namimiss niya si Tatay Digong. Talagang feel din niya yung homesick dahil sa kanyang kaibigan na ito. Nakaklase niya, alam ko kaklase ni Panelo ito Kaya okay din sana na kung magpakita si Tatay Digong. Pero sabi ko nga sa inyo, merong plano si Tatay Digong na hindi natin alam na mas siya ang nakakaisip ng mabuti sa kanyang sarili. Siyempre, henyo po itong si Tatay Digong. Kilala po natin ang kanyang pinakamatalinong isipan na hindi natin maarok. Na talagang minahal ng mga Pilipino. Ang presidente na naging martir para sa kanyang bayan, para hindi yurakan ang kanyang bayan,
Pero ngayon mga kababayan, tinapaktapakan tayo ng mga dayuhan. Ibinenta si Tatay Digong kapalit ng pera, ayuda, tulong galing sa ibang bansa mga dayuhan na wala namang pakinabang. Kaya sabi ni Tatay Digong, hindi ko kinikilala ang batas ng Kanluraning Banyaga. Hindi magpapakatanga ang aking bansa ang papasakop sa mga dayuhang mabaho. Hindi sa aking pagkatao. Over my persona. Di ba mga kababayan? So ituloy pa natin ang pasabog ni Panelo. Kasama na riyan sina dating Executive Secretary Salvador Medaldea, Attorney Martin Delgra na dating LTFRB Chairman, dating PAGCOR President at CEO Attorney Alfredo Lim, dating BIR Commissioner Cesar Billy Dulay at iba pang malapit na kaibigan at cabinet members noon ng dating Pangulo. O ayan mga kababayan, sabi ko nga sa inyo eto yun no. Yan no. O nakita nyo po yan no. Duterte family to send 6 Filipino lawyers to ICC hearing. Salvador Medaldea, Martin Delgra III, Salvador Bello III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay, at Salvador Panelo. Mga kababayan ko, yan ang mga pinakamatatalino na kanyang mga gabinete noon na talagang pinakamagagaling na ang galing magtrabaho. Pero kung ikukumpara ngayon ang mga gabinete ng admin na ito, bulsa dito, bulsa doon. Bulsa doon, bulsa doon. Project dito, project doon. Nga ang Pilipinas ay nagkehetot-hetot ang bansang Pilipinas. Ekonomiya bagsak. Pati nga Bangko Sentral may pasabog Mga kababayan, grabe. Ang Pilipinas, tingnan nyo, naban pa sa Australia. Isa sa bansa or mga bansa na bawal pumunta sa Australia. Ginawang terorista ang Pilipinas. Isipin nyo, first time in the history ng Pilipinas ay binansagan na nagkakanlong ng mga terorista. Yung nangyari sa Bondi Beach na allegedly yung mga terorista na gumawa ng karumal-dumal na krimen doon na kinasawi ng halos 300 mga citizen ng Australia kasama ng mga turista, galing daw dito, nag-ensayo ang mga teroristang ito. Isipin nyo mga kababayan, nung panahon ni Tatay Digong, hindi nakakapasok ang mga yan. Nako po, Diyos ko, ano nang nangyayari? Ito pa po ang balitang ito. Meron akong seat doon sa gallery. Pati yung mga ibang miyembro ng kabinete, yung mga nauna na sa akin doon, manonood kami. Umaasa si Panelo na magbabago ang ihip ng hangin at magdedesisyon si Digong na dadalo sa pagdinig. Hindi man sila makalapit, ang mahalaga niya ay makikita sana nila ang dating Pangulo na mag-iisang taon nang nakakulong sa The Hague at makita ang tunay na pisikal na kalagayan ni Digong. Kasi ang dami lumalabas sa social media, yung itsura niya, parang akala mo kawawang-kawawa na itsura niya. Di ba? Oo. Para magkaroon din kami ng peace of mind at siya naman, para matuwa na nandun yung kanyang mga kaibigan. Ang mahigpit na taga-suporta ng dating Pangulo sa Senado na si Senador Robin Padilla ay hindi makakapunta sa The Hague dahil anya sa nakasesyon pa ang Senado. Kaya umaasa siya sa suporta ng mga kababayang Pinoy na titiisin ng lamig doon, maipakita lang ang pagsuporta sa dating Pangulo. Mas malamig ngayon dahil may snow pa, pero nandyan po kayo, nakatayo, at alam ko po sa oras ng hearing, nandyan na naman po kayo, nandyan kayo sa labas ng ICC. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Ako po'y hanga sa inyo, ako'y nagpupugay sa inyo. Huwag po tayong magsawa, huwag po tayong mapagod. Tiwala si Padilla na makauuwi pa ang dating Pangulo sa Pilipinas. O ayan mga kababayan ko.
Para sa Agenda Week. O, di ba? Makakauwi talaga si Tatay Digong dito. 100% ng ating pag-asa wag mawala. Sayang wala si Ma'am Rowie. Ba't hindi nila kunin si Jimmy Bondoc, Topacio, Rocket, Marcoleta? Dapat pag mayaman ang may kaso mabigat dito sa Pilipinas, ay ICC ang hahawak para walang lusot. O mga tangalista ito. Si Tuko dapat kasama sa co-perpetuators. Correct, isama si Tukmol na Panelo. Tignan nyo, mga tangalista, bobolista. Ilan lang naman ang mga bobolista ngayon, tangalista. Pati ang mga vlogger na tanga. Ayan, nagparitoke na ng muka. Nagpaganda na ng ilong. Grabe naman yan. Yaman, magkanong binulsa. Tiwala lang Robin, bring him bone. O, tignan mga tangalista mga ito. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ng mga members ng Supreme Court natin. Meron foreign court nag-take over sa dapat trabaho nila. Dahil ang ICC, pumapasok lang yan kapag walang judicial system sa isang bansa. Kaya nga, court of last resort. O, tignan nyo mga kababayan. Mga tangalista kasi kayo. Binendalo nyo ang batas ng Pilipinas. O, mga kababayan ko, tignan nyo ha. O, ito po. Makikita nyo po dito. Ito ang mga komento sa FB. Mga kababayan, hanapin natin yung mga komento. Ito po ang mga komento sa FB. Ito. It is better to listen to the quiet word of someone wise than to the shout of ruler in council of fools. O, tignan nyo. 1K po ang heart dito mga kababayan. 320 ang comment. Ito po ang mga sinasabi dito. Ano bang sinasabi? That's the best alternative to send 6 lawyers in the ICC. Kung walang katotohanan ay absuelto si tatay kung mayroon mananaig ang may naghingi ng hustisya. God bless po sa inyo. Sana kasama si Tatay Digong pag-uwi. God bless. Nako, talaga naman. Uuwi na si Tatay Digong dito. Iuuwi ni Panelo. Sana si Marcoleta. May trabaho lang kasi si Marcoleta. Talagang sureball na uuwi yan pag si Marcoleta yan. Pag ang naging abogado si Marcoleta, yari ang dilawantista, bangagagista, mga tangalista, bobolista, aparadortista, mga bulsa-bulsatista, kung ano pang mga tanga-tanga na naniniwala para siraan si Tatay Digong. Nakinabang din kayo sa kanyang ginawang kaayusan sa Pilipinas. Dinisiplina ang mga dorobo, mga polburonista dobo, mga adobong polburontista na mga tumitira ng mga polbutista. Nakinabang din kayo sa ginawa niya. Paano naman ang mga sinaktan, mga karumal-dumal na ginawa na mga EJK kuno na mga biktima? Tignan nyo si Atty. Conti, ipinagbawal ng ICC na siya na yung hahawak sa, tignan nyo mga kababayan, na ipapakita ko sa inyo. Na itong si Atty. Conti tinanggal po na maging legal counseling ng mga EJK victims. Ito tignan nyo, itong pasabog ni Kaufman. Ito ay petsa 22 ng kasalukuyang taon. Ito pong sinasabi ng pahayag dito. Sang mahalagang development ang lumabas kaugnay ng usapin sa International Criminal Court. Matapos iulat na hindi tinanggap bilang mga kinatawan ng mga biktima sina Cristina Conti at Joel Butuyan. Sa halip itinalaga ng ICC ang Office of Public Counsel for Victims, OPCV, upang kumatawan sa mga apektadong individual. Ayon kay Atty. Nicholas Kaufman, ang hakbang na ito ay bahagi ng proseso ng korte upang matiyak ang maayos at organisadong representasyon ng mga biktima sa nagpapatuloy na proceedings. Batay sa impormasyon, nagpasya ang ICC ng OPCV ang hahawak sa legal na representasyon ng mga biktima sa kasong tinatalakay.
Ang Office of Public Counsel for Victims ay isang independent office sa ilalim ng ICC na may layuning magbigay ng legal assistance at representasyon sa mga biktima ng mga kasong dinidinig ng korte. Hindi pa malinaw kung ano ang magiging susunod na hakbang ng mga nabanggit na abogado, ngunit inaasahang maglalabas ng karagdagang pahayag ang magkabilang panig sa susunod na araw. Ayan, tignan nyo po, naiyak si Atty. Conti dito. Humagulgol ng 3 baldeng tubig. Ayan no. Matindi po ang dagok kay Atty. Conti. Diyos na ang gumagalaw dito. Ito ang mga komento, mga kababayan ko. Hindi pwedeng Tagalog na salita doon sa ICC. Mahihirapan sumagot yung mga victims. Yung mga mismong saksi at nakakita sa pagtegi at merong documents from police station na may record as witness that time. O yan, mga tangalista, mga nagko-comment. Key legal text on ICC. Acquittal Netherlands context. Amendment of the regulations of the court 2026. The new rules regulate the filing and handling of motions for acquittal, improving procedure and ensuring swift decision making by members. O yan mga kababayan ko, pati yata yung mga nadali sa bundok isinama sa EJK, sabi ni Frances Pina. Ay so wala nang bubulong na bubulog. O tignan, wala nang bubulong na bubuyog sa mga tenga na mga EJK victim ko no na kanilang tinago at kanilang tinanim-tanim. Kahit anong fake news gawin ninyo, lalabas din sa 23 kung sinong abogado ng mga biktima. Mabuti naman, wala na si Conti na iyakin. Grabe naman ni si Jay Onayan. Sayang nga naman ang pera ng taong bayan. Another way of corruption, ginagamit na naman ng mga fake victims. So, tignan nyo mga fake victims daw ito. Oh my! Baka malimutan ng script, ha ha ha. Buti nga sa'yo, Atty. Conti, iyakin ka. Focus ka na lang, Kaufman, kung anong pwedeng gawin para ma-delay ang trial. Kahit sino pa mga abogado ng mga victim kung uusad ang trial, hindi pabor kay Digong. Ay, mga tangalista ito. Buti naman. Parang ewan lang, wow, good decision ICC. Buti naman, no? Good dahil minamanyobra talaga ng mga politiko para manalo sila. Bakit daming umiiyak? Ayan, umiiyak na si Atty. Conti dito, mga kababayan. Ayan po ang mga nangyari. Iyak si Atty. Conti dito dahil tinanggal ng Korte Suprema ICC bilang counseling ng mga biktima ng EJK. O, kita nyo mga kababayan? Magandang balita po ito dahil syempre, di ba? Di ba mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Kayo nang umusga, mga kababayan ko. Ano po ang masasabi nyo sa mga balitang ito? Ito po ang inyong lingkod, The Wonders Philippines. Sana po ipagpanalangin natin, ipagpray po natin na si Tatay Digong ay makalaya at magkaroon ng kasagutan o hustisya sa ginawa nilang paglapastangan sa pagkatao ni Tatay Digong. At sana po, lahat po tayo, suportahan po natin si Tatay Digong hanggang sa huli. Huwag po tayong tumigil. Meron pong Panginoong Diyos na didinig sa ating mga kahilingan. Ginawa lang ni Tatay Digong ang kanyang karapatan bilang presidente. Ginawa ang kanyang tungkulin para pagandahin ang Pilipinas, disiplinahin ang mga drobo, mga kriminal. Kung manalo si Sara, alam na. Si Marcoleta ay maging VP, alam na. Tapang at malasakit. Yan ang sinasabi natin. For transparency, for better democracy, mabuhay po. God bless Tatay Digong. We hope and pray as soon as possible, in time, you will be going back and see the nation Philippines na magiging masaya na makita ka sa iyong pagbabalik. Mabuhay ka, Tatay Digong. Isa rin ako sa umiyak at nalungkot dahil sa ginawa sa iyo. Hanggang ngayon, umiiyak yung puso ko. Hindi lang po ako, mga kababayan. Marami po
halos lahat ng mga Pilipino nagdadalamhati na sugatan ang ating mga puso dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. Yan po ang aking panalangin. Isa po ako sana dumadalangin na sana malampasan ni Tatay Digong ang kanyang pagsubok sa kanyang buhay. Alam ko ginawa lang niya ito para sa pagmamahal sa atin. Okay po, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Masaya na po ako. Salamat po.